So guys, ito po 100,000 pesos labor and materials at ito naman ay 105,000 labor and materials na kung saan ito po ay half cladding at yung isa naman po ay puro hollow blocks. So ito po, pagkumparahin po natin ito na halos hindi nagkakalayo ang halaga pero magkaiba ng sistema ng pagkatrabaho ng kanilang bahay. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pinagawang bahay ni Rex Soria at ni Ma'am Imelda Esteban. So ito po, unahin po natin itong half cladding na kung saan ito po ay nagkakahalaga ng 105,000 pesos labor and materials na. Kaya ito po, ilista nyo ang bawat detalye ng mga materyales na kung saan ibinahagi po sa atin ni owner. Pati po yung mga resibo nito at yan na kwentahin nyo at ilista nyo po. Pati yung mga halaga po ng bawat items ay ibinahagi sa atin. Kaya ito po, pag-usapan at talakayin na agad natin yan. So guys, ito pong bahay ay pinigawa ni Sir Rex Soria from Imlang, North Cotabato. At ayon po kay Sir Rex, ito po ay 16 days lamang ginawa. At yan ay nakikita natin na talagang napakaganda na nga po ng resulta. At ito po ay sinimulan itong January 8, 2024. Kaya po ito ay updated price pa at bagong gawa lamang. Kaya ito po, ilista nyo pong mabuti dahil ito pong babanggitin natin kung ilang piraso ang nagamit at kasama na po ang halaga dito sa kanilang lugar. So ito po, umpisahan at talakayin na natin yan. So guys, ayon po sa details ni Sir Rex, ang sukat po ng kanyang bahay ay 16 feet by 20 feet. Ito po ay kinonvert natin by the meters at lumalabas po ito na 4.8 meters by 6 meters. In total of 29 square meters kabuuan ng bahay na ito. Ayan, nakikita po natin na yan ha. Ito po ay prepared para sa 2 kwarto. Meron din itong kitchen and dining area, sala at CR. So ito po, nakikita natin nakaporma na at nakaayos na po yung frame na bakal. At ito nga po, pag-usapan na rin natin yung mga detalye ng mga hollow block, simento, bakal at buhangin. So ayon po sa details ni Sir Rex, dito po sa mga hollow blocks ay gumamit siya dito na sukat na number 4. At ito po ay 320 piraso ang kanyang nagamit at sa kanilang lugar ay 11 pesos ang bawat isa at gumastos siya dito ng 3,520 pesos. And then guys, sa mga simento naman po, ay umubos po siya dito ng 10 bag na simento. At sa kanilang lugar, ay 200 pesos ang bawat isa at gumastos siya dito ng halagang 2,000. And then guys, sa mga bakal naman po, ay gumamit siya dito ng 10mm at 9mm. Sa 10mm po ay nakaubos siya ng 15 piraso at dito sa kanilang lugar ay 140 pesos ang bawat isa at gumastos siya dito ng 2,100 pesos. And then sa 9mm naman ay 12 piraso lamang at 110 pesos ang bawat isa. Ito po ay gumastos siya ng 1,320. And then guys, sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver lamang siya dito ng isang ELF na buhangin na S1. So guys, ayan po nakikita natin sa puntong ito, meron na nga pong bubong, may cladding at nakadingding na po ito. So ito naman po ang ating pag-usapan, ang about po sa mga ginamit na mga bakal dito sa paligid ng bahay at pati yung trusses at yero kung anong ginamit at yung cladding. So ayon po sa details ni Sir Rex, dito po sa mga tubular, ay gumamit po siya dito ng 2x3 by 1.5 ang kapal at ito po ay 15 piraso. 15 piraso po at sa kanilang lugar ay 600 pesos ang bawat isa. Kaya umubos po siya dito ng halagang 9,000 pesos. And then guys, gumamit din po siya dito ng 2x4, 1.2 po ang kapal at ito po ay 4 na piraso lamang. Sa kanilang lugar ay 616 pesos at gumastos siya dito ng 2,440 pesos. And meron din po siyang nagamit na 1x3 at 1.2 ang kapal, 7 piraso po ang nagamit at 410 ang bawat isa. At gumastos siya dito ng 2,870 pesos. And then guys, meron din po siyang ginamit dito na maraming piraso ito na 1x2 at 1.2 ang kapal. Guys, tubular po ito ha, yung mga binabanggit ko na mga ginamit dito sa mga pamakuan ng cladding. Yan pong nakikita natin na yan sa loob. So ito pong 1x2, 1.2 ang kapal ay 30 piraso po ang nagamit. Yan yung mga nakasaluheras na yan na pamakuan ng cladding. 300 pesos po ang bawat isa at gumastos siya dito ng halagang 9,000 pesos. So guys, sana pakinggan nyo po mabuti, ilista nyo po at kwentahin nyo, isummarize nyo yung halagang 105,000 pesos na labor and materials na ginastos dito ni Sir Rex Soria. And then ito naman, nakita natin buo na, and then dito naman po tayo sa kanilang pagpapagawa ng yero at bubong or yung kanilang steel trusses and color roof. So
So dito po sa steel trusses, puro C-par lines po ang ginamit dyan. At ayon po kay Sir Rex, 2x3 na C-par lines at 1.2 po ang kapal. Gumamit siya dito ng 20 piraso. At sa kanilang lugar, na C-par lines ay 355 pesos ang bawat isa. 1.2 po ang kapal niyan at gumasa siya ng 7,100 pesos. Ayan. And then guys, about naman po sa yero na ginamit. So sa yero po, dalawang sukat po ito. Color roof long span rib type ang ginamit niya. At meron po siyang binili na 5.5 meters ang haba. At ito po ay 8 piraso. Ayan, ayon po kay Sir Rex. And then meron din po siyang binili na 4.5 meters ang haba. At ito po ay 7 piraso. So yan po ang ginamit dito sa kanilang yero na kung saan ito po ay color roof long span rib type. And then guys, ayan nga po yung cladding. Alam ko marami nag-aabang nito. Ilista nyo po ha. At saka yung mga resibo po nito nasa dulo. Tingnan nyo na lang po at i-check nyo mabuti. So about po sa cladding, ayon po kay Sir Rex, ito po kabuuan ng bahay na yan ay nakabili siya dito ng 27 pirasong cladding. Ayan. So nakikita po natin, maayos at buo na nga po yung bahay. At kung saan ito nga po ay half cladding, half cement. At ito po ay 105,000 labor and materials. At ayon kay Sir sa kanya mga manggagawa, ito po ay meron siyang 2 skill. At meron din po siyang isang labor. Ayan. At sa isang labor, kasama na rin po siyang gumawa dito. At ayon kay Sir, ito po ay sinimula noong January 8, 2024 at natapos po ito ng 16 days of work lamang. Kaya yung kanyang budget na 105,000 labor and materials ay ito na po ang magandang panimula na inabot ng pagpapagawa ng bahay. And then guys, ito naman po ang ating pag-usapan, ang halagang 100,000 labor and materials na panimula ng pagpapagawa ng bahay. Kung ikaw ay may budget na 100,000, maaaring ganito na rin ang magandang panimula na nakauso sa modern design. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon, ang pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Imelda Esteban, na isang OFW sa bansang Singapore na nagtatrabaho bilang isang kasambahay. And then guys, ito na nga, binahagi din sa atin ang bawat detalye ng mga materyales na ginawa or ginamit dito. Kaya ito ipakinggan nyo mabuti at ilista nyo para mapagbasihan nyo rin sa inyong pagpapagawa ng bahay. At after nyo pong mapanood dito, siyasatin nyo pong mabuti kung ano ba ang mas mainam, ito bang full hollow blocks o itong half cladding na hindi rin nagkakalayo sa magandang panimula ng pagpapagawa ng bahay na kung saan pareho na po siyang merong steel trusses. So ito po, umpisahan na natin yan. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Imelda, ang sukat po ng bahay na ito ay 18 feet by 20 feet. So, hindi rin nagkakalayo ng sukat. Ito po ay kinonvert natin by the meters at lumalabas na 5.4 meters by 6 meters. In total of 32 square meters kabuuan. Ito po ay may 2 kwarto, isang CR, kitchen and dining area, sala, at prepared din po ito na merong terrace. So guys, marahil ito po nakikita natin na nakikita nyo na interlock po ang pagkagawa nito or liabe kung tawagin. Sa madaling salita, wala po itong column or poste. So ayon po kay ma'am, ito po ay alam niyang ganito ang ginawa dahil nga that time papabalik na rin po siya sa abroad at ito ay nagmamadali na maipatayo ito dahil ito ay pinagawa niya para sa kanyang magulang. So ayon naman po sa gumawa ng bahay nito, okay naman po ang interlock basta po ito'y mapalitadahan ng maganda at hindi naman ganong kalakihan ang sukat ng bahay. Kaya marami na nga raw po siyang ginawa na ganitong bahay at mostly ganito rin po ang mga ginagawa sa mga row house subdivision. Kaya okay lang din daw po yung mga ganitong klaseng bahay ayon po sa gumawa nito. Basta daw po maayos ang pagkakapalitada at magandang bakal ang ginamit. Kaya ito po, pag-usapan na natin ang bawat detalye ng ginamit dito sa structural ng bahay hanggang sa kanilang steel trusses. So ito po, ilista nyo at pakinggan mabuti. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Imelda, ito po ay ginamit nila na mga hollow blocks ay number 4 ang sukat. At ito po sa ganitong kalaking bahay ay umubos siya dito ng mahigit 1,000 piraso. Hindi na lang niya malaman kung ganong eksakto, basta lumagpas ito sa 1,000. And then sa mga simento naman po ay 70 pirasong simento or 70 bags na simento. Sa ganitong sukat na 18 feet by 20 feet na bahay na ganitong design. And then, sa bakal naman po ay isang sukat lamang ang ginamit at yan po ay 10 mm. Nakaubos daw po sila dito ng 80 piraso. And then, sa mga buhangin naman po, ay nakapagpa-deliver siya dito
ng 3 mini dump na ELF. And then guys, ayun nga po, nakikita natin buo na yung structural at meron na rin po siyang steel trusses. So ito naman po about sa steel trusses. Gumamit daw po siya dito ng mga C-purlins. At lahat po ito kabuuan sa estimate ni ma'am ay gumastos siya dito ng halagang 15,000 pesos na halaga ng steel trusses na ginamit dyan. And then yung yero naman po guys, yan corrugated roof po yan. Yan po yung normal na yero lang na kung saan yan po ay galing po sa pinagbaklasan nilang bahay na dati na siyang ikinabit po dyan. It means yung pong yero ay hindi na po binili. Kaya yan po kabuuan ng ginastos na halagang 100,000 pesos. Yan po ay labor and materials na sa magandang panimula ng pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Imelda Esteban para sa kanyang nanay from Nambalan, Santa Ignacia, Tarlac.